sa iglesia, doon niya nakita na kung ano talaga ang iglesia dapat. Kung ano talaga ang iglesia dapat. Kasi, katulad ni Pablo, marami sa mga Kristiyano ng panahon na iyon, ay wala talaga silang alam. Wala talaga silang alam sa iglesia. Wala silang alam sa mga bagay na ito. Na bigla na lang sila ay nagsalita ng iba't ibang wika, bigla na lang sila ay nagpropesiya, bigla na lang sila ay na-explain, bigla na lang sila ay naglulupay sa iyan, bigla na lang, itong mga bagay ito bago sa kanila lahat ito eh. Sapagkat before Christianity o before this, wala namang ganun sa Israel, walang ganun. At dahil sa ito ay bago, at nakita nila na ito ay galing sa Diyos, naging excited sila dito. Na katulad ng bata na pag mayroong bagong laruan, excited talaga sila, wow, ang ganda dito laruan ko, walang tigil yan, may laro na laro doon sa laruan niya. So ganun ang pagkakadating doon sa mga early Christians na, wow, nag-speaking in tongues ako, ay nalananas ko, wala nakakagawa nito, nag-speaking tongues na ako, nagsalita ko na iba't ibang wika, salita ng anghel, uy, nagpupropesiya na ako, wow, nanginginig yung kami, nag-slay na ko, nakakita ako ng bishop. Bago sa kanila to eh. Kaya, nakita nila na, wow! So, hindi na malaya na kanilang damdamin o ang kanilang sarili ay masyado nang nalagay doon sa ganung mga bagay. Na pag nagkakaroon ng pagpupulong, na nagiging objective nila, kailangan magkaroon talaga ng pagdalaw ng Espiritu Santo, magsalita ng iba't ibang wika ang mga tao, magpropesiya, dapat meron nagkakaroon ng vision. Yun ang kanilang objective pag nagsisimba sila eh. Kaya ang sabi ni Pablo, na nakita niya na, at sa kapila na ganun ang mga nangyayari sa iglesia, sa kapilang banda, nakikita naman ni Pablo yung totoong problema ng iglesia. Nakikita niya na nagsasalita nga ng iba't ibang wika, nagpupropesiya nga, nagkakaroon nga ng vision, pero nakita niya na yung mga magkakapatid sa Panginoon nag-aaway. Nakita niya na mga magkakapatid sa Panginoon ay nagkakaroon din ng mga immoral na gawa. Nakita niya na mga magkakapatid sa Panginoon ay nagdidemandahan din. Nakita niya na mga magkakapatid sa Panginoon ay nagsisiraan din. Nakita niya na mga kapatid sa Panginoon ay nag-aaway din. Na parang wala na bago. Kaya siguro doon niya nasabi na kung gano'ng pagpapahalaga ng mga Kristiyano doon sa mga pagsalita ng iba't ibang wika sa pagpropesiya, ang lakas ng loob ni Pablo na sabihin, uy, kung meron na magsasalita sa inyo ng iba't ibang wika, huwag naman lahat kayo, baka dalawa lang o tatlo. Kasi siguro nung time yan, lahat sila, speaking tongues, prophesy, sabi ni Pablo, ay, kung meron mag-speaking tongues, dalawa lang naman. Pwede ba dalawa lang? Tatlo? Kasi ang ingay-ingay naman natin eh. Diba? Dalawa o tatlo? Tapos ang sabi niya pa, hindi pa siya nakontento. Pero yung dalawa o tatlo na yun, pag nagsalita kayo ng iba't ibang wiga, kung hindi naman mai-interpret yung sinasabi nyo, dahil speaking in tongues, hindi naiintindihan eh. O wala nag-interpret kung ano sinasabi nyo. Sabi ni Pablo, tahimik na lang kayo. Wala naman nakakaintindi na sinasabi niyo eh. Tahimik na lang kayo. Kasi ang ingay niyo eh, para na kayong